Magandang araw at magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMB o Avoid Mix Videos. Ngayon po ay may masama po tayong balita, no? At itong mga Chinese government na to ay mukhang nilalason na ang mga mamamayang Pilipino. Hindi lang sa isip, maging sa physical, no? So, para maintindihan po natin, panoorin po natin ang video ito mula kay First Post. At ito yung video niya, no? Ipi-play natin at bigyan po natin ito ng ating reaction at maging ng ating komentaryo. Well, our final story now comes from the Philippines, where researchers have detected elevated levels of a radioactive isotope off the west coast. According to a recent study, analysis of 119 surface seawater samples in the West Philippine Sea showed iodine-129 concentrations. Well, they range from 6.5 to nearly 15 million atoms per kilogram. In context, that's up to almost 2 times higher than those measured in other waters claimed by the Philippines. While the detected levels are higher than normal, scientists emphasize that they pose no direct threat to public health or local fisheries. So, where did this... So, hindi natin alam kung galing ba ito sa tinatawag na nuclear testing ng China at naanod sa atin o sinasadya ba, no? Kasi pag nakontamin na po yung tubig dyan sa West Philippine Sea, ay wala na pong mangingisda dyan kasi makukontamin na rin yung isda. At kung sino man ang kumain ng isda na yon, possible ang pinaka dyan pwedeng magka-cancer kasi radioactive material po, o parang nuclear substance yung nakakontamina dito sa karagatan sa West Philippine Sea at dulot po ito ng mga Chinese. Health or local fisheries. So, where did this radioactive material come from? Researchers believe it originates from multiple sources, including the reprocessing of nuclear fuel, past nuclear weapons tests in China's Xinjiang, and the former Soviet Union test at a test site in Kazakhstan, and also fallout from the Chernobyl disaster way back in 1986. The path of the radioactive material is complex. It was likely deposited on soils in northeast China, carried by rivers into the Bohai and Yellow Seas, and finally transported southward by ocean currents into the West Philippine Sea. Well, scientists say this pattern does help them understand how radioactive pollutants travel across borders and through complex ocean currents. The report highlights the importance of better ways to measure how radioactivity travels across boundaries. They also noted that iodine-129 is a good way to trace how materials move through currents. As of now, it's unclear whether the Philippine government will take further action in response to the findings. Scientists, however, say it provides a valuable tool for monitoring and reducing the... Sigurado naman pong hindi galing yan sa mga Pilipino kasi ang meron lang tayo dito, Nuclear Institute. Wala rin po tayong nuclear plant. Wala tayong planta ng nuclear dito, no? At wala rin tayong nuclear weapon. Ang tanging meron po dito na malapit dyan sa West Philippine Sea, walang iba kundi China. Sino pa ba, di ba? So, grabe, no? Madumi, no? At patraidor magtrabaho itong Chinese government laban sa mga bansang kumakalaban sa kanila. Ganyan po sila kaduwag. For monitoring and reducing the impact of radioactive pollutants in the region. Well, the discoveries may be the byproduct of human choices, nuclear tests and reactor experiments. It also shows that we still have a lot to learn, how decades-old nuclear activity can resurface years later. The world doesn't fit in boxes, so why should your news? From battlefields to negotiation. So, hanggang dito na lang po, no? Yun ang problema, no? Kung magpalaganap sila ng contamination ng nuclear radiation dyan, talagang napakadelikado po, no? At hanggang nandiyan yan, hindi ka makapangingisda dyan.
Hindi mo pwedeng kainin yung mga isda na galing dyan. At kung sumiksik pa yan sa karagatan ng Pilipinas, parteng Bisaya, o umaanod pa yan ng tinatawag nating underwater current, nakakatakot yan, no? So, isa sa mga pangunahin pa naman na pagkain ng mga Pilipino ay ang isda, no? At kung hindi na natin makakain ng isda dahil sa tinatawag na dahil sa contamination ng nuclear active material, no, ng kagaya ng nuclear, wala talagang wala tayong magagawa doon kundi i-avoid natin yung at napakalaking dagok yan sa Pilipinas, no, parusa kung magtuloy-tuloy yan, no, at hindi bumaba yung level ng tinatawag nila ng iodine o palatandaan na kontaminado ng radiation o nuclear radiation ang isang tubig. So, ito hindi natin alam kung sinasadya ba o naanod lang. Pero siyempre kagagawa ng tao yan, no? Kapabayaan po yan. Ganyan po kapabaya ang isang bansa na mayroong nuclear capability, tapos makokontaminate nito yung kapaligiran niya, dapat tanggalan ng nuclear capable yung mga ganyan bansa. Hindi niya kayang pangalagaan, no? Either galing yan sa nuclear testing or sa planta ng nuclear nila. Wala pong ibang merong ganyan dito kung hindi sa China lang. Dalawa lang yan. Sinasadya o hindi sinasadya. So, ano nga kaya? Sinasadya ba nila yan para wala nang makapangisda dyan? Para hindi na tayo lumaban? At makontrol na lang ng China yan? Kasi parang pasakit sa kanila yung mga mangingisda natin, no? At hindi tayo sumusuko, ganun. Paulit-ulit po yung nangyayari, no? At kahit water cannon nila ng water cannon, paulit-ulit yung nangyayari. So, isa nga ba sa paraan kontaminahin yung tubig dyan para wala nang makapangisda, no? Para wala nang at sila na lang maghari-harian dyan. Pwede ba yon? Pwede bang gawin yun? Para sa akin, parang possible yon kung desperado na ang China. So, hanggang dito na lang po at iyan lang po ang aking komentaryo at reaction tungkol dito sa video na ito na panglalason sa atin mga Pilipino sa mental at saka itong pagkakataong ito banta sa physical. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng video na ito. Ito po ang Avoy Mix Videos.